Pamilya mo, wala na. Anak mo, kung may asawa ka man, wala na rin. Lahat ng karya-arya mo na mayroon ka sa labas, wala na. Basta lahat, wala na. Huwag kayo isipin sa sarili mo na parang baliwala ka na dito sa mundo na to. Di pa nakakal na parang baseball bat. Di pa nakakal na parang goma ng gulong. Di pa nakakal na nara. Yan to. Kasi alam kong totally yung pinakamatapang doon. Alam ko, no? Chinelas lang pinakamatapang doon. Naiiwan ang chinelas doon pag hindi pinangayot. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi din sa'yo, Boss Bosyo. Yun. Ako nga pala si Jonathan, prima ko. Ang tawag na kasi sa akin sa Bilibid, Jonas. Unang-una na pangulungan ko sa Pasay City. Palipas ng mga ilang taon, nilipat ako ng medium. Palipas din mga ilang taon, maximum naman. Mga ilang taong ka bumuno, boss? Lahat-lahat? Lahat. Siguro kulong-kulong 23. 23 years. 23 years. Straight yun. Straight. Oh. Dati akong naging spotik sa Pasay City since 1999. Ano? Joel Capones nila. Sino nakasampan? Joel Capones. Joel Capones. Si Supremo. Yun. Ano ko dati, mabait akong tao. Kasi ako yung... Minsan kasi pag papaaway, minsan, lumalaban. Pero pag ano lang, di man ako tahimik ang pamumuhay namin sa Pasay. Di man ako yung... Pero di ba rin sa punto na... Kasi minsan kasi makulit ako eh. Di ba rin sa punto na... Kasi mga kabataan kasi nung araw, talaga magpupusok eh. Tambay rito, tambay doon, umuwi ka ng madaling araw, uwi ng bahay, kakain lang, kasi lahis sa kagat. Kaya yung mga pagkakataon na tatambay-tambay ka, may mga tambayan dyan, napahaway ka. Minsan napapasama ka, kasi mga tropa-tropa. Time na since 1999, October, September, may isang tropa na nagyaya sa akin, pumasyal sa isang supermarket. Eh, itong tropa niya, tropa rin ng na nagkaso sa akin. Nangyari pala, bentahan na niya. Yun, yung nangyari doon, sinama rin namin. Isang lugar ng Ramo, Damayan. Siyempre, bilang isang kasama niya, ayaw pabayaan yung tao. Ginawa ko, inuwi ko sa bahay para pagpahingin. Yun, yung mga that time na yun, dumating yung nanay, hinahanap yung anak, nagbantay yung nanay. Sabi, ibas yung anak ko, ayaw niyo madamay. Siyempre yung anak, saka wala akong ginawa, tumakbo. Tumakbo yung anak. Looban yung bahay namin, looban eh. Pag takbo niya sa looban, paglabas, hindi niya na malaya, mayroon palang tricycle na nakabang. Pamilya niya. Nahuli siya ng pamilya niya sa tricycle, hanggang nahuli siya ng nanay niya. Dahil tayo ng kinabukasan na yun, alam kong ganun ang mangyayari sa buhay ko, hindi na ako papakita sa bahay. Dinampot na kagad din ako sa pinamagahan. Ay, hindi ko alam. Ang sintesa talaga sa akin nung araw na yun, 14-17 lang. Kasi minor eh. Pero umabot ng 23, no? Kasi nga, gawa nga doon sa pangyayari sa meeting, hindi mo inaasahan. Okay. Pagdating ko ng Bilibid, sa RDC pa lang, welcome mo kagad. Kalbo kagad abuti mo. Kalbo. Brigada ko doon, 323. Maximum cell. Doon, siyempre, peaceful ang buhay mo kasi nga, bago pa lang eh. Saka RDC pa lang yun eh. Parang sasala pa lang kayo bago ka malipat sa kabila. Namalipat ako sa kabila, doon na. Doon na yung nangyayari sa buhay ko na malungkot. Minsan nga, dumaan sa punto na umiyak ako na hindi ko alam. Kasi bata pa ako eh. Ang edad ko pa lang noon, siguro mga kulang-kulang mga 19 years old pa lang ako noon. Masitesyan ako. Ay, 18 years old. Masitesyan ako. Siyempre, hindi ko masasanayin yung mga panahon na sa jail ako. Lagi ako nilang ng nanay ko eh. Buti sa punto na napunto na ako ng munti, kahirap na eh.
Siyempre, lagi mo inaasaya yung pamilya mo, lagi nadala lang sa'yo. Yung mga dalan sa'yo, yan. May mga mabibili ka. Wala eh. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Lagi sa punto na mangungutang ka, wala kang kinuta ng magbabayad ka. Dahil sa punto na maniningil sa'yo yung tao, wala kang magbayad, sisigaw-sigaw ka. Naisip ko nung araw na yun, dahil nga alam ko na magbiyahe yan, nag-request ako mag-estudyante. Naging matino din ang buhay ko doon minsan kasi nag-estudyante ako. Naging nagkaroon ng kabuluhan kasi nag-aaral ako. Naranasan ko yung doon, yung welcome na bugbugan. Kaso mo ganito, totoo sinasabi niyo na hindi nangyayari yun. Nangyari sa akin sa buhay ko yun. Yung kaso ko yun do, binugbog ko doon sa Lumen Jail. Naranasan ko yun. Tutulungan ako ng mga kabatang Pasig sa Lumen. Nung tumagal ako siguro mga ng isang taon, nagkaroon na ako ng panunungkulan. Naging assistant na ako sa mga juvenile. Eh, yung ginagawa ng mga juvenile doon, basta may mga bagong dumarati, binububog nila. Hindi ko alam. Nung isang beses na lamang ko, nung sinabi sa akin ng tao ko na, Jor, si ganito, binubog nila yung bago. Sabi ko sa kanila, patawag kayo yung dalawa. Pinapos lang, pinapos ko dyan sa gilid. Kayo ba nakasakay kayo ng bugbog, yung bago kayo dito? Diba wala? Bakit pinapala sa mga bagong mga ganyan ulit? Yung ako, petakala ko sila. Sample. Kasi nung bad time na nananasan ko, at nagkaroon ako ng panunungkulan, hindi ko sa katipilas na bugbugin sila ng bagong dating sila dun eh. Yes, bigla sila mabubugbog ng mga bagong datingan. Kalahati ng brigada ng Zelda. Alas, tutulungan ako. Takot. Ano yung nangungunin takot mo? Saka yung hirap na dadalasin mo. Kasi lahat sa'yo, pag natipunta ka ng jail, lahat sa'yo, wala na eh. Huwag mo naasahan na magkakaroon ka pa eh. Lahat ng mga bagay na mayroon ka, wala na. Pamilya mo, wala na. Anak mo, kung may asawa ka man, wala na rin. Lahat ng karya-arya mo na mayroon ka sa labas, wala na. Basta lahat, wala na. Huwag isipin mo sa sarili mo na parang baliwala ka na dito sa mundo na to. At tanggapin mo na lang na ganun, boss. Kaya kahit gaano kahirap yung bagay na pangyayari sa buhay ko doon, tinanggap ko na lang. Kasi wala kami magagawa eh. Una, ubos na yung luha ko eh. Kahit magbakaawa ka pa ako sa tao eh, kahit sa jets eh. Na ganito nangyari sa buhay ko eh. Wala na, hindi ka lang pakikinggan. Basta tanggapin mo na lang kung ano yung binigay sa'yo ng Diyos, pati na lang. Kasi iba-iba kasi pagkain ng araw eh. Yung mga sa jail, sa buntis, sa kasis. Napalipat ako sa Zamboanga eh. Sa jail? Sa jail kasi yung araw na litin mong pagkain namin sa jail. Unang-una, champurado. Champurado yan, ang champurado, pag yan hindi mo kinain, o pinabayaan mo lang munang itabi mo na yung pagkain mo sa champurado, dahil pang malagkit. Pwede mo ibato sa tao. Masorbang tuyo. Talaga? Oo. Tapos naman sa umaga naman, kape, kuminsan pandesal. At tanghali naman, kuminsan naman, munggo. Munggo nga, puta, di ba nagkakarayot eh. Kasi bidagsagan kasi yung araw doon yung munggo dahil sa rayot. Sa jail. Sa hapon naman, kuminsan isda. Medyo maayos naman yung pagkain sa jail. Sa lahat naman ng bidilip pwede yung pagkain. Pero lang, siyempre, kailangan mo naman nilutuin. Pag hindi mo talaga sanay kumain ng mga ganung pagkain. Sa medium naman, ano lang talaga, tipid lang talaga. Bibigyan ka nila sa umaga ng 2 pirasong tuyo na ganun kaliit. At kape, saka kanin. Kanin, santakal. At tanghali naman, minsan masarap. Pag nagmanok, saka baboy. Maswerte ka na pag araw-araw yung baboy sa manok. Pag malasin ka naman, pag pakbet, na silibak-sibak na kalabasa. Hindi ka kayong kalaki kalabasa. Tapos naman, sa hapon naman, yung karne ng atay yun, di ba? Kasi atay yun, atay ng baboy ba o atay ng baka? Malaki. Pero pag kinain mo, napakatigas. Hindi mo makaya masyado. Ganun talaga yung sistema ng pagkain doon, boss? Doon talaga dati. Sa Zamboanga naman, medyo masarap-sarap konti. May kaluwagang konti. Kasi ang karamihan sa Zamboanga, bawal lang daw kasi sa Zamboanga baboy.
Kasi Muslim country yun. Ang kadalasan kinakain namin doon, manok. Pero hindi sabing manok na buo, yung kapiraso lang. Yung kapiraso, isang kento lang. Manok. Sa umaga, kanin, saka itlog. Internet yan, itlog, hotdog, apam. Yung apam na tawag ng apam doon, yung parang burger patty. Umaga. At tanghali naman, hindi manok, munggo, pakbet, tapos umisang baka na sabaw. Kahapon naman isda. Literal. Mas okay doon. So okay doon. Sistema ng tulugan nyo. Kasi nung sa medium na ako noon, medium, sobrang sikip talaga tulugan. Umabot kami lahat-lahat doon, siguro kulang-kulang kami mga 18,000, 17,000 capacity ng medium. Isigang kami sa isang brigada. Ang capacity ng isang brigada lang noong araw, 60 person lang. Pero umabot kami ng 100 plus. Hindi mo, dumoble. Siksikan talaga, boss. Ako nga minsan sa totoo lang naranasan ko matulog dun sa pinakailalim ng tarima. Yung pinakasulok-sulukan talaga mismo ng tarima. Doon ako minsan natutulog. Bilo mo katabi mo puro ipis, langgam, surot. Hindi naman tayo makatulog doon. Pero wala ka magawa tiisin mo Asang buwangga naman may kubulo ko doon. Kubulo. Mas maayos doon. Mas maayos ako. Kasi doon sa Sambuanga kasi konti lang kasi yung mga bilanggo doon. Hindi ka tulad ng sa Politika kasi capacity lang ng buong paon ng Sambuanga 2,000 lang Sumusobra na kami sa lahat Kung sa takal lang, hindi mo naman mabibila yung takal sa pet ko. Mansid na nga yung pet ko sa kapalo sa akin Oo. Siguro kulang-kulang siguro mga 100 na. Tikman ko panakal. Iba-ibang panakal ng mga dating na natikman ko. May panakal na parang baseball bat. May panakal na parang goma ng gulong. May panakal na nara, gantok. Iba-iba panakal na tikman ko noong araw. Saka yung papalo talaga, hindi lang basta-basta papalo sa'yo. Malaking tao ang papalo sa'yo. Full body pang impalo. Kasi nga, kaya naging sandang impalo sa akin. Hindi naman kasi totally na kuwanti lang asunto ko. Mabigat. Tulad ng sinabi sa'yo nung dating na kwento ko, kasulatan ng tao. Inupo ko na matili sa ulo. E di butas. Duguan mo kukosa mo. Mas malaki yun, bitching ko yun. Awal yun Naputo ko mo sa ulo Dugo Hindi mo, martilyo yun. Mali mo sa ulo. Kaya dumami yung takal mo. Oo, yun. Bitching ko, isang 10, 15, 12. Napasali ako dyan. Maati ka dyan. Kasi hindi mo alam kung sino kalaban mo Kung nasa loob ng bilibid Kasi lahat yung open kayo yun Open lahat ng mga tao sa paligid mo. Hindi mo alam kung sino kalaban mo, sino kakampi mo. Diyan na lang, magugulat ka na lang, may bumalat ka sa harapan mo Ang inabutan ko kasi riot ng araw noon, hindi naman talaga totally riot Yung batuan, ganun. Hindi, ibang riot kasi doon. Ang riot kasi doon, sinasabi nila yung mga riot na rambulan. Hindi yun, hindi totoo. Ang riot sinasabi nila doon, yung gapangan. Gapangan ng riot doon, ibig sabihin. Hindi yung sinasabi nila na riot talaga, batuan, yun, saksakan, gusto ng pipa, hindi ganun yung riot. Gapangan doon ng riot, maximum. Sabihin, ikaw, patanga-tanga ka, may tirador sa kabila, may ikot-ikot na, titira na, ikaw patanga-tanga ka pa, doon ka titirahin. Pero hindi sinasabi nila pero pag umugong na, automatic, tumakbo ka na. Kasi pag jabag pala ng tsinelas mo, iwanan mo na yung tsinelas mo. Kasi alam kong totally yung pinakamatapang doon, alam ko tsinelas lang pinakamatapang doon. Naiiwan ng tsinelas doon pag hindi pinagayot. Okay. Yun lang ang natitira. Yun lang natitira. Tsinelas lang natitira, pinakamatapang sa lahat. Yun. Obligado ba talaga lahat ng mga kakosa sumali sa riot? Hindi naman. Kasi totally, matanda ka na, kasama ka pa sa riot. Hindi nakakayanin yun.
Depende yan sa mga, kasi yung mga, ano kasi, may mga bosyo, yung mga escorting, may mga tao yung bosyo, yung automatic na kasama, saka yung mga tirador. Pero halimbawa ako, pang ano lang ako, pang na lang ako sa kanila. Depende sa akin kung alaga ko yung sarili ko. Hindi ko pwede sumama sa riot, kahit na alam kong delikado, alaga ko yung sarili ko. Pero hindi obligado. Hindi obligado. Pwedeng ayaw mo, pwedeng gusto mo. Pero, pag aktual na ang mangyayari, lumabang ka na. Kasi pag hindi ka lumaban na aktualan, automatic, wala kang magagawa sa sarili mo kundi mamamatay ka lang. Ano gagawin mo? Siyempre lumabang ka. Kahit pati sa punto na hindi ka kailangan sa riot, pero andun na. Aktualan na. Talagang automatic, sasama ka talaga. Ito yung naging silbi ng sakripisyo, pakikisama, at diskarte. Diba? Ang sabi kasi dito sa lipunan pag marami ka raw tato, nakakatulad yan isa ka lang daw sa pinagtripan sa loob. Hindi totoo yun. Hindi totoo yung mga sinasabi ng mga pag-trip sa loob. Bakit dumadami yung tattoo niya? Depende kasi sa tao yan kung bakit madami yung tattoo ng tao. Meron kasi yan na tinatawag nila na kalungkutan sa buhay. Para maibsan yung kalungkutan mo, magpatato ka. Isa madami pa ibang tao, masakit pa ibang tao. Kalimutan yung mga lahat, yung mga nangyayari sa buhay mo. Kaya kahit sa sakit ng karayan na sinutusok sa'yo, matitiis mo yun. Kasi nga, simbolo yun ng tapang at lakas ng loob. Hindi porket na matapang ka, kaya mo lahat. Yun naman diba doon sa punto na, siyempre pag wala rin tayo, hindi lang natin didiskarte. Meron dyan mga victim na kukusan natin na may kaya sa buhay, ikaw hirap, siyempre aasa ka, hihingi ka ng tulong. Kaya naman nung hihingi ka ng tulong, siyempre gagamitin mo yung pamamaraan mo para magamit yung talento mo para magkapera ka. Pamagitan ng kapitan mo yung kukusan mo na basta baka pwede na palagi yung pangalan mo. Ikaw nang bahala sa akin kung kano yung mas na nato, ikaw nang bahala. Pwede ba makita yung pangalan ni Romel Padilla, boss? Sabay yung nakalagay. Ito. Ayan. Romel Padilla. Bayad yan. Bayad dyan. Talaga. Bayad dyan. Hindi pwedeng walang bayad dyan. Kilala ka personal ni Romel Padilla? Hindi naman. Totally na talagang gutom ako ng tanim yan. Kasi sa video kasi pag wala ka talagang dalaw, wala ka talagang diskarte. Gutumin ka Kailangan gagawa ka ng pamamaraan mo para magkapera ka. Yo. So, sa mga tuwid, hindi kayo pinagtripan kaya dumami tattoo nyo? Hindi. Yo. May akong natutunan sa Bilibid. Unang-una, yung sa Bilibid pa lang ako, unang-una, respetuhin yung mga nanungkulan. Pangalawa, respetuhin yung mga empleyado. Respetuhin yung mga dalaw. Huwag pagnanakaw. Huwag gagawa ng asunto. Huwag mong boso. Huwag mong isapa. Lahat yun hindi ko ginawa. Kasi alam ko, hindi ko kayang gawin. Kasi mahirap So, yung mga natutunan mo sa loob, boss, na nagagawa mo naman dito sa Laya? Oo naman, nagagawa ko naman dito. Kung paano respeto sa mga tao dito, kilalanin sila. Gumalang sa mga nakatanda. Kahit na galing ako sa Bilibid, nakikigsama ko sa mga tao dito na mga bata. Tutulong ko yung mga bata dito na huwag niyo kong gayahin. Kasi napakahirap sa loob. Unang-una, lahat mawawala sa inyo. Pati magulang mo mawawala sa inyo. So, sa punto na dalawang nangyari sa buhay ko sa Zamboanga Dalawang beses ako namatay ng pamilya Kasunod napakahirap. Doon na yung mga time na maghahamok na ako Kasi namatay nanay ko 2018. Namatay ng kapatid ko 2019. Sunod 2020 namatay 2020 namatay yung tito ko. At nung sunod, ano iisipin ko ng sarili ko noon?
Parang wala na akong uuwihan sa labas. Kaya parang naisip ko sa sarili ko na parang putang na. Wala lang sana magbiro sa akin. Sa awa ng Diyos, ginabayan ako ng Diyos. Wala nagbiro sa akin. Nabada talaga yung Diyos sa akin. Sa akin lang, bilang bagito sa lugar ng Malayang Lipunan at sa pinanggalingan ko sa Iitan, sa mga nakakanood nito, nais ko lang sana ibahagi sa inyo yung baguhin natin sarili natin. Huwag po tayo maging matapos sa ating mga magulang. Unang-una, mahalin natin ating magulang kasi isa lang yan. Pangalawa, alagaan natin yung mga sarili natin. Kasi isa lang din yan. Turuan natin yung mga magagandang asal yung mga tao na nasa labuhan natin. Huwag natin sila iluklog sa masama. Kailangan natin sila gabayan. Sa mga taong nakikinig sa akin nito, huwag niyo akong gayahin. Kasi yun ang una, napakahirap sa loob. Ayoko dumating sa punto na kakain kayo ng rancho. Iinom kayo ng tubig ng kukunti. Maliligo kayo ng isang galon lang bililiguin nyo. Kasama na din laban nyo. Huwag nyo nang danasin na pinagdanasin ko. Kasi napakahirap talaga. Ngayon, medyo complicated pa rin ang buhay ko ngayon eh. Kasi bilang isang mamamayang Pilipino sa labas na to, nanggaling sa Bilibid, mahirap makahanap ng trabaho. Lalo na, katulad ng pag-apply ko, na-underestimate kagad nila ako kasi gawa sa tattoo ko. Mahirap makahanap ng trabaho pag natattoo ka. Diskriminasyon, boss. Oo, mahirap. Nagkakaroon tayo ng diskriminasyon. Pero, hindi naman sana dapat ganun. Diba? Bigyan natin ng pagkakataon lahat ng tao na mag-umpisa. Huwag nating i-down, laging ilugmok sa kahirapan lalo yung mga taong galing doon. Paano sila makakapag-umpisa? Eh sa Malayang Lipunan, nakakulong pa din sila. Tama? Tama yun, brother. Shoutout nga pala sa mga kakosa ko dyan sa Lolo Maximum. Kung kilala nyo pa ako, si Jonas, lima ko, batang 9C2. Kung andyan pa yung kalagal ko kababata ko, si Butoy, Kapones. Kosa, tatanda mo pa ba ako? Ako yung nagkasikaso ng papel mo para makalipatin ng Maximum. Lumayan na ako, Kosa. Ang hinihiling ko lang sa'yo, Kosa. Sana maalala mo ko. Isa-shoutout ko na rin pala si Boss Butoy. Yan, Capones. Boss, Butoy. Boss Butoy. Toy, ako yung nakikiusap din na sana umabot sa'yo itong video na to, itong alam ko napapanood mo to. Diba? Kaya boss, maraming salamat sa'yo sa gabing ito. Kung kaya, paulit-ulit yung sinasabi sa inyo na kung sakaling makikita tayo, ang gusto ko sa Laya, wag sa Bilibid. Kaya naman, sa lahat ang naniniwala at sumusuporta kay Bosyo, pagpalain po kayo ng wak na po may kapal. Peace out! Amen.